Malamig pa ang simoy ng hangin sa Eskinita Kawayan, dala ang amoy ng hamog na dumidikit pa sa mga dahon ng ilang halaman sa paso. Sa maliit na komunidad na ito, na nakasiksik sa gilid ng tondo, Maynila, ang umaga ay palaging simple. Ang makitid na daan na gawa sa sementong may mga lamat na, ang mga bahay na may pader na natutuklap na ang pintura, at ang mga bubong na yero na kinakalawang na at siyang sumasalo sa bawat patak ng ulan tuwing tag-ulan. Ngunit para sa mga residente, ang lahat ng kasimplehang iyon ay may dalang init. Dahil sa dulo ng eskinita, palaging may ilaw mula sa isang gasera na sumisindi bago pa man tuluyang sumikat ang araw. Iyon ang hudyat na handa na ang lugaw ni Aling Elena. Para sa marami, ang lugaw ay isang ordinaryong almusal lamang. Ngunit para sa mga taga-Eskinita Kawayan, ang isang mangkok ng lugaw mula sa mga kamay ni Aling Elena ay tila bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Tuwing umaga, ang halimuyak ng sinangag na bawang at ang malapot na sabaw ng manok ay kumakalat sa buong Eskinita. Mga batang papasok sa eskwela, mga construction worker na nagmamadali papunta sa kanilang mga proyekto, hanggang sa mga nanay na kararating lang mula sa pamamalengke, halos lahat sila ay humihinto sandali para bumili ng lugaw. Si Aling Elena ay nasa edad 50 na. Maliit ang kanyang pangangatawan at maitim ang balat dahil sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Maikli ang kanyang buhok na pinangingibabawan na ng kulay puti. Araw-araw, nakasuot siya ng simpleng duster na kupas na ang kulay at may alampay na luma na rin. Bihira siyang magsalita. Ang ngiti na lumalabas sa kanyang mga labi ay tila kalahati lamang, na nagpapahirap sa mga tao na hulaan kung siya ba ay nagiging palakaibigan o may itinatagong kung ano. Sa kabila nito, palaging mabenta ang kanyang lugaw. Hindi lang dahil mura, kundi dahil sa kakaibang sarap nito. Ang lugaw ni Aling Elena ay sikat dahil sa malambot nitong tekstura na hindi naman gaanong malabnaw. Ang sabaw ng manok na matagal na pinakuluan ay may natural na tamis at linamnam. Ang mga piraso ng atay at balon-balunan na malambot ay lalong nagpapatakam. Ang isaw at itlog na maalat ang nagsisilbing pampagana na siyang dahilan kung bakit marami ang nahuhumaling dito. May isang pedicab driver na nagngangalang Mang Tonyo na madalas magbiro na baka may espesyal na sikreto si Aling Elena kung bakit napakasarap ng kanyang lugaw. Ngunit sa tuwing tatanungin, si Aling Elena ay ngingiti lamang ng manipis nang hindi sumasagot. Nang umagang iyon, gaya ng dati, nagtatakbuhan ang mga bata sa eskinita habang dala ang kanilang mga gamit sa eskwela. Ang sigaw ng mga nanay na tumatawag sa kanilang mga anak ay maririnig na nagsasabayan. Sa gitna nila ay isang 10 taong gulang na bata na nagngangalang Marco. Payat ang kanyang katawan. Maputi ang kanyang balat at ang kanyang mga mata ay palaging nagniningning na puno ng sigla. Si Marco ay nakatira kasama ang kanyang lola, si Lola Adela, dahil ang kanyang mga magulang, sina Mang Cardo at Aling Nena, ay nagtatrabaho bilang construction worker sa isang proyekto na malayo sa kanilang bahay. Tuwing umaga, palaging inaabutan ni Lola Adela si Marco ng isang berdeng plastic na mangkok habang sinasabi sa malumanay na boses, "Apo, pakibili mo naman ako ng 2 order ng lugaw kay Aling Elena, isa para sa iyo at isa para kay Lola." Laging sumasagot si Marco nang may kasiglahan at agad natatakbo. Ang kanyang lumang tsinelas ay lumilikha ng tunog na tsap-tsap sa sementadong sahig. Sanay na ang lahat sa eskinita na makita ang eksenang iyon. Ang maliit na bata ay palaging bumabalik na may masayang mukha, yakap-yakap ang mangkok ng lugaw na para bang isang mahalagang regalo. Para kay Marco, ang lugaw ni Aling Elena ay isang bagay na espesyal. Gustong-gusto niya ang dagdag na atay ng manok o isang piraso ng itlog na kung minsan ay ibinibigay ni Aling Elena nang hindi niya hinihiling. Karaniwang sinasabi ni Aling Elena habang nakangiti ng manipis, "Kumain ka ng marami para lumaki ka agad, huwag kang laging payat." Kahit na ang kanyang mga salita ay parang walang emosyon, mayroong isang bagay na palaging nagpapasaya kay Marco. Ang Eskinita Kawayan ng umagang iyon ay tila tulad ng mga karaniwang araw. Ang araw ay nagsisimula ng tumaas, ang sinag nito ay tumatago sa mga siwang ng mga bubong na yero. Ang mga matatanda ay naghahanda na para pumasok sa trabaho. Ang mga bata ay nagkakaingay sa harap ng eskinita. Ang ilan ay naglalaro ng jolens. Ang ilan ay naghahanda ng pumasok sa eskwela.
Mula sa malayo, maririnig ang tunog ng kampana mula sa maliit na kapilya sa dulo ng kalsada. Ang buhay sa komunidad ay tila payapa, puno ng simpleng rutina. Walang sinuman ang nag-akala na ang kapayapaang iyon ay malapit ng mabasag. Sa sulok ng kanyang simpleng kusina, abala si Aling Elena. Ang kaliwang kamay niya ay hinahalo ang isang malaking kaldero ng lugaw na kumukulo na may tunog na bulok-bulok. Samantalang ang kanyang kanang kamay ay paminsan-minsan ay nagbubudbod ng sinangag na bawang. Ang puting usok ay pumupuno sa hangin, kasama ang malakas na amoy ng sabaw. Ilang customer ang nakatayo at matyagang naghihintay. Ang ilan ay nakaupo na sa mababang plastik na upuan na inihanda. Walang karatula, walang banner, isang lumang kahoy na mesa lamang at ilang maliliit na bangko. Ngunit araw-araw, ang lugar na iyon ay palaging puno. Para sa mga residente, ang lugaw ni Aling Elena ay isang nakasanayan na hindi mapapalitan. May kasabihan pa nga sa kanila na kapag nakapag-almusal ng lugaw ni Aling Elena, ang katawan ay malakas buong araw. Ngunit sa likod ng lahat ng rutinang tila normal, may isang bagay na hindi napapansin ng sinuman. Si Aling Elena ay mag-isang nakatira sa kanyang maliit at masikip na bahay. Walang asawa, walang anak. Ang kanyang bahay ay naglalaman lamang ng isang lumang bakal na kama, isang aparador na kahoy, at mga gamit sa pagluluto na ginagamit niya para sa lugaw. Bihira siyang makipag-usap sa mga kapitbahay. Sa tuwing may magtatanong tungkol sa kanyang pamilya, sasagot lamang siya ng isang manipis na ngiti at babalik sa kanyang ginagawa. Nasanay na rin ang mga taga-komunidad sa kanyang ugali. Iniisip nila na pinili ni Aling Elena na mamuhay mag-isa para maging payapa. Walang sinuman ang naghihinala. Dahil para sa kanila, ang pinakamahalaga ay laging mailugaw tuwing umaga. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang mainit na amoy ng lugaw araw-araw ay nagtatakip sa isang malaking sikreto. Isang sikreto na sa kalaunan ay yayanig sa buong maliit na komunidad at mag-iiwan ng malalim na sugat. Nang umagang iyon, payapa pa ang paligid. Ang banayad na hangin ay nagdadala ng amoy ng lugaw sa bawat sulok ng eskinita. Ang tunog ng kutsarang tumatama sa mangkok. Ang tawanan ng mga bata at ang kwentuhan ng mga ina ay bumubuo ng harmonya ng simpleng buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang anino ng isang malaking pangyayari ay papalapit ng hindi nalalaman. 6:30 na ng umaga, nagsisimula ng magpakita ang sikat ng araw sa ibabaw ng mga bubong. Si Marco ay tumatakbo gaya ng dati papunta sa dulo ng eskinita, habang dala ang berdeng plastik na mangkok mula kay Lola Adela. Malapad ang kanyang ngiti, magaan ang kanyang mga hakbang. Tila ang umaga ay para sa kanya lamang. Kumaway pa siya sa ilang mga kaibigan na naglalaro ng Jolens. Walang kakaiba. Walang anumang senyales na may masamang mangyayari. Si Lola Adela ay nakaupo sa isang kahoy na bangko sa harap ng kanilang bahay, naghihintay. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay nakahawak sa isang tungkod. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng maliit na daan kung saan tuwing umaga ay bumabalik ang kanyang apo na may masayang mukha. Ngunit lumipas ang mga minuto, ang anino ng maliit na katawan ay hindi pa rin dumarating. Pagkatapos ng kalahating oras na paghihintay, nagsimula ng hindi mapakali si Lola Adela. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili sa pag-iisip na baka huminto si Marco para makipaglaro sa mga kaibigan. Ngunit, hindi nagsisinungaling ang puso ng isang lola. May kakaibang pakiramdam siya ngayong umaga. Sa garalgal na boses, nagsimula siyang tumawag ng mahina. Marco, umuwi ka na, anak. Lalamig na iyong lugaw. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong eskinita, ngunit ang tanging sumagot ay ang tahol ng aso ng kapitbahay. Ang mangkok ng lugaw sa mesa ay unti-unting nawawala ng usok. Ang manipis na layer ng mantika mula sa bawang ay dumidikit sa ibabaw, na lalong nagpapakaba kay Lola Adela. Tumayo siya gamit ang kanyang tungkod, naglakad sa eskinita, at muling tinawag ang pangalan ng kanyang apo. Ilang kapitbahay na nakarinig ay agad na lumabas ng bahay upang magtanong. Sinabi ni Mang Tonyo, ang pedicab driver, baka naglalaro lang iyon ng bola sa may plaza malapit sa palengke, uuwi rin yun mamaya. Ngunit umiling si Lola. Hindi raw kailanman nahuli ng ganito si Marco. Ang pagkabalisa ng matanda ay nahawa na rin sa mga residente. Ilan sa kanila ay nagkusa na maghanap patungo sa palengke.
Ang iba ay pumunta sa maliit na ilog sa likod ng eskinita, at ang iba naman ay sinuyod ang daan patungo sa elementarya. Ang dating masayang komunidad ay naging magulo. Ang mga sigaw na tumatawag sa pangalan ni Marco ay maririnig mula sa iba't ibang direksyon. Ang mga bata ay pinatigil sa paglalaro. Ang mga tao ay nagsimulang isara ang kanilang mga tindahan para tumulong. Ang dating payapang hangin sa umaga ay napalitan ng tensyon. Halos mag-aalas 8 na, may isang kapitbahay na nagsabi ng mahina. Kaninang mga alas 7, nakita ko pa si Marco malapit sa lugawan ni Aling Elena. Nang marinig iyon, lahat ay biglang natahimik. Ang kanilang mga tingin ay dahan-dahang napunta sa dulo ng eskinita, kung saan ang lugawan ay umuusok pa rin. Si Aling Elena ay abala pa rin gaya ng dati. Ang kanyang mga kamay ay naghahalo ng lugaw, ang kanyang mukha ay kalmado at walang ekspresyon. Ilang residente ang maingat na lumapit. Si Lola Adela na nanginginig ay naglakas loob na magtanong, Aling Elena, bumili ba rito si Marco kanina? Lumingon sandali si Aling Elena at sumagot ng walang emosyon. Dumating siya kaninang umaga, bumili ng 2 mangkok tapos umalis. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta pagkatapos. Ang maikling sagot na iyon ay tila nagsara sa usapan. Walang bakas ng pagkabalisa o pag-aalala sa kanyang mukha. Tanging isang manipis na ngiti na nagpatindig ng balahibo. Hindi nagtagal, isang ugong ng motor ang narinig mula sa dulo ng kalsada. Dumating sina Mang Cardo at Aling Nena na nagmamadali. Suot pa nila ang kanilang damit trabaho na puno ng alikabok. Maputla ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga mata ay pula sa pag-aalala. Pagkababa pa lang sa motor, agad na sumigaw si Aling Nena ng malakas. Nasaan ang anak ko? May nakakita ba kay Marco? Tumakbo siya sa buong eskinita habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Sinubukan siyang pakalmahin ni Mang Cardo, ngunit siya mismo ay nanginginig. Lumapit siya sa lugawan at tiningnan si Aling Elena nang may nagtatanong na mga mata, Ale, dumating po ba rito ang anak ko kanina? Yumuko sandali si Aling Elena at sumagot sa parehong tono. Opo, dumaan siya saglit. Pagkatapos noon, hindi ko na alam. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na naghahalo ng lugaw, na tila walang malaking nangyayari sa kanyang paligid. Lalong lumala ang pagkabalisa ng mga residente. Isang ina ang bumulong sa kapitbahay. Bakit ang kalmado niya? Nawawala ang isang bata. Ang bulungan ay mabilis na kumalat na nagdagdag sa nakakatakot na kapaligiran. Bandang alas 9 ng umaga, ilang residente ang nagpasya na mag-report sa presinto ng pulisya. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng sirena. Ilang motorsiklo ng pulis ang pumasok sa makitid na eskinita. Nagsimula nang magtanong ang mga opisyal sa mga residente, kumukuha ng testimonya at sinusuyod ang bawat sulok. Ang mga bata ay pinapasok sa kanilang mga bahay. Ang dating masayang eskinita Kawayan ay naging isang lugar ng paghahanap na puno ng tensyon. Pinuntahan din ng mga pulis ang lugawan ni Aling Elena. Ang amoy ng sinangag na bawang at sabaw ay pumupuno pa rin sa hangin. Ngunit kakaiba, ang amoy na iyon ngayon ay tila nakakabahala. Isang batang opisyal ang lumapit sa kaldero ng lugaw na kumukulo pa rin. Huminga siya ng malalim at biglang kumunot ang noo. May kakaibang amoy, bahagyang matamis at matapang. Gusto sana niyang sabihin ang kanyang naramdaman, ngunit pinigilan niya ang sarili. Samantala, si Aling Nena ay nakaupo sa lupa sa harap ng lugawan, umiiyak ng malakas. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, ang kanyang katawan ay nanginginig. Si Mang Cardo ay paikot-ikot na parang isang sugatang leon, tinatawag ang pangalan ng kanyang anak hanggang sa mamaos. Pagtuntong ng tanghali, pinalawak ang paghahanap hanggang sa gilid ng palengke at sa malaking kalsada. Ngunit ang bakas ni Marco ay hindi pa rin natagpuan. Walang sinelas, walang libro, walang anumang senyales. Tila ang bata ay bigla na lang naglaho. Habang tumatagal, lalong nagiging nakakatakot ang kapaligiran. Nagbubulungan ang mga residente. Ang ilan ay nagsimulang maghinala. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Si Lola Adela ay nakatayo pa rin gamit ang kanyang tungkod. Maputla ang kanyang mukha. Nakatingin siya sa lugawan na umuusok pa rin.
At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang amoy ng lugaw na dati nagpapainit ng kanyang tiyan ay ngayon ay nagpapaduduwal sa kanya. Nang araw na iyon, ang Eskinita Kawayan ay hindi na pareho. Isang madilim na anino ang nagsimulang bumalot sa maliit na komunidad na ito, na may dalang masamang pangitain na malapit ng mapatunayan. Pagtungtong ng tanghali, mataas na ang sikat ng araw. Ang Eskinita Kawayan ay mainit at masikip, puno ng mga taong nagtatanong at mga pulis na paikot-ikot. Isang dilaw na police line ang inilagay sa dulo ng Eskinita upang hindi basta makapasok ang mga tagalabas. Ang mga usisero ay maaari lamang magkumpulan sa likod ng harang. Tense ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga mata ay puno ng tanong. Ilang opisyal ang nagsimulang pumasok sa lugawan ni Aling Elena. Ang malaking kaldero sa ibabaw ng kalan de kahoy ay kumukulo pa rin. Ang usok nito ay umaakyat sa hangin. Ang amoy ng sabaw ng manok na may halong bawang ay pumupuno sa masikip na espasyo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, para sa mga taong matagal na nakatayo roon, ang amoy ay nagdudulot ng pagkahilo. Si Kapitan Reyes, isang investigador na may sapat ng karanasan, ay maingat na pumasok. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat sulok. Binati niya si Aling Elena sa magalang na tono. Ale, gusto po sana naming magtanong ng kaunti. Sumagot lamang si Aling Elena ng maikli. Sige po. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na naghahalo ng lugaw. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bahid ng anumang pagkabalisa. Ang batang opisyal na kasama niya ay nagsimulang magtanong. Kaninang umaga po, bandang 7:00. Totoo po bang pumunta rito si Marco? Lumingon sandali si Aling Elena. Opo, dumaan siya saglit. Bumili ng 2 order tapos umalis. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta pagkatapos. Ang kanyang sagot ay walang emosyon na para bang isang taong nagsasabi ng presyo ng bilihin sa palengke. Pinagmasdan ni Kapitan Reyes ang bawat kilos niya. Sanay siyang makakita ng mga mukha ng taong kinakabahan na sumusubok magtago ng isang bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang nakita. Ang mismong kalmadong kilos ni Aling Elena ang nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang manipis ng ngiti sa gilid ng labi ng babae ay tila hindi normal sa gitna ng isang kritikal na sitwasyon. Samantala, 2 iba pang opisyal ang nagsiyasat sa loob ng bahay. Ang bahay ni Aling Elena ay maliit at simple, isang sala, isang kwarto, at isang kusina na kasama na ang lugar kung saan niluluto ang lugaw. Kakaiba, lahat ng sulok ng bahay ay napakalinis. Makintab ang sahig, maayos na nakasalansan ang mga gamit sa kusina, walang mansa ng mantika o tira-tirang pagkain na nagkalat. Isang opisyal ang bumulong, masyadong malinis ang bahay na to para sa isang taong araw-araw nagluluto ng maramihan. Tumango lang si Kapitan Reyes. Ang kanyang mga mata ay patuloy na naglilibot sa silid. Sa sulok ng kusina, natagpuan nila ang isang asul na plastic drum na may takip na nakakadena. Ang drum ay tila mabigat, hindi madaling galawin. Sa ibabaw nito ay may mga natuyong mansa na kulay kape. Isang opisyal ang marahang kumatok dito. Ang tunog ay siksik, hindi tulad ng isang walang laman na drum. Nagtanong ang batang opisyal, Ale, ano po ang laman nito? Lumingon sandali si Aling Elena. Ang sagot niya ay maikli, buto ng manok para sa sabaw bukas. Kung gusto niyong tingnan, sige lang. Ang kanyang tono ay walang emosyon, halos parang nanghahamon. Nagkatinginan ang mga opisyal. Ngunit ayon sa patakaran, hindi nila ito maaaring buksan ng walang opisyal na search warrant. Hindi kalayuan sa drum, isa pang opisyal ang nakakita ng isang maliit na kwaderno na may kupas na pulang pabalat sa ibabaw ng isang estanteng kahoy. Ang unang pahina ay naglalaman ng sulat kamay na recipe ng lugaw, kumpleto sa sukat ng asin, oras ng pagpapakulo ng sabaw, at paraan ng paggawa ng malutong na bawang. Ngunit habang papalapit sa mga huling pahina, ang mga tala ay naging kakaiba. May mga guhit tungkol sa gramo ng karne, mga paalala tungkol sa amoy ng lansa na dapat takpan, at mayroon pang isang kakaibang pangungusap tulad ng mas maliliit ang hiwa para mas mabilis maduro. Ang opisyal na nagbasa ay natigilan. Tumingin siya kay Kapitan Reyes na may naguguluhang mukha. Kinuha ni Kapitan Reyes ang kwaderno, binuklat ang mga pahina, at inilagay sa isang plastic bag para sa ebidensya.
Naging seryoso ang kanyang mukha. Sa labas ng bahay, lalong uminit ang sitwasyon. Nagbubulungan ang mga residente, ang ilan ay naglakas loob ng magtanong ng malakas. Totoo bang dito huling nakita ang bata? Bakit napakalinis ng bahay niya? Ano kaya talaga ang laman ng drum na iyon? Bawat tanong ay nagdaragdag sa takot na kumakalat na parang apoy sa tuyong dayami. Si Aling Nena ay nakaupo pa rin sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanlalambot. Halos maubos na ang kanyang mga luha. Tanging mahinang hikbi na lang ang naririnig na nagpaiyak din sa mga nakapaligid. Si Mang Cardo ay paikot-ikot habang sinasabunutan ang sarili. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang bahay ni Aling Elena nang may matalim at puno ng hinalang tingin. Nagpasya ang mga pulis na dalhin ang plastic drum at ang pulang kwaderno bilang pansamantalang ebidensya. Hindi tumutol si Aling Elena. Sinabi lang niya ng maikli, kung kailangan talaga, sige lang po. Ang kanyang mga kamay ay abala pa rin sa paghahanda ng lugaw para sa ilang huling customer. Tila hindi siya apektado sa mga nangyayari. Tinitigan ng matagal ni Kapitan Reyes ang mukha ng babae. Ang manipis ng ngiti nito ay lalong nagpalamig sa paligid. Sa isip ni Kapitan Reyes, may mali dito. Pero para mapatunayan, kailangan ng oras at pasensya. Nang hapon na iyon, habang inilalabas ang plastic drum mula sa bahay, nagkagulo ang mga residente. Ilang tao ang nagtakip ng bibig, ang iba ay sumigaw ng mahina. Walang nakakaalam kung ano ang laman nito, ngunit isang masamang pangitain ang bumalot sa lahat. Ang amoy ng lugaw na umaalpas pa mula sa kalan ay hindi na simbolo ng init. Para sa kanila, ito ay naging isang malaking tandang pananong na nagpapasikip ng dibdib. Nagtapos ang araw na iyon na may maraming tanong na walang sagot. Hindi pa natatagpuan si Marco. Ang misteryosong drum at ang kakaibang kwaderno ang naging manipis na pag-asa para mabuksan ang katotohanan. Ngunit isang bagay ang sigurado, na wala na ang pakiramdam ng kaligtasan sa Eskinita Kawayan. Lahat ay mas maagang nagsasara ng pinto. Ang mga bata ay hindi na pinapalabas para maglaro. Nang gabing iyon, kakaiba ang katahimikan ng komunidad. Ang hangin ay tila may dalang mensahe na ang kapayapaang dati nilang tinatamasa ay gumuho na. Kinabukasan ng umaga, maingay na ang Eskinita Kawayan mula pa madaling araw. Nagkumpulan ang mga residente sa dulo ng kalsada, naghihintay ng balita mula sa mga otoridad na dumating kasama ang isang forensic team. Namumula ang kanilang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Ang ilan ay hindi na kumain mula pa kahapon. Ang pag-aalala na may halong takot ay parang sumasakal sa maliit na komunidad. 8:00 ng umaga, isang malaking sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng Eskinita. Ilang forensic expert ang bumaba na may kumpletong kagamitan, guwantes, maskara, at kamera. Ang asul na drum na kinuha kagabi ay nasa gitna na ngayon ng bakura ni Aling Elena, handa ng buksan sa harap ng maraming tao. Muling inilagay ang dilaw na police line upang paghiwalayin ang mga opisyal at ang mga usisero. Nakatayo si Kapitan Reyes sa harapan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Alam niyang anuman ang nasa loob ng drum na ito ay magbabago ng lahat. Sa isang senyas ng kamay, inutusan niya ang isang opisyal na buksan ang kadena. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay malakas na umalingaw na nagpatakip ng tainga sa ilang tao sa kumpol dahil sa tensyon. Nang buksan ang takip ng drum, biglang napuno ang hangin ng isang masangsang na amoy. Napakalakas nito na ilang batang opisyal ang napaubo at napalingon. Maging ang mga residenteng nakatayo sa malayo ay nagtakip ng ilong gamit ang kanilang mga damit. Isang amoy na mabaho at malansa ang tumusok sa kanilang mga ilong. Ibang-iba sa amoy ng sabaw ng manok na dati nilang nalalanghap tuwing umaga. Sa loob ng drum, may ilang itim na plastic bag na mahigpit na nakatali. Isa-isang inangat ang mga bag at inilagay sa ibabaw ng isang lona. Bawat bag ay mabigat, hindi tulad ng karaniwang basura sa kusina. Dahan-dahan, sinimulang buksan ng isang opisyal ang unang tali. Nang mabuksan ang plastic, agad na natahimik ang paligid. Sa loob nito ay may mga puting buto na may kaunting nakadikit na laman pa. Ilang buto ay maliliit, malinaw na hindi galing sa hayop. Isang forensic expert ang bumulong, buto ito ng tao. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng balahibo sa lahat. Ang mga residenteng nagkukumpulan sa likod ng police line ay nagsigawan.
May mga inang biglang nahimatay. Mayroon namang dali-daling binuhat ang kanilang mga anak papalayo. Ang tunog ng iyak at dasal ay nagkahalo sa hangin. Tila ang buong komunidad ay tinamaan ng kidlat sa katanghalian. Si Lola Adela na nakatayo sa gitna ng kumpol ay sumigaw ng napakalakas. Marco! Nasaan ang apo ko? Basag ang kanyang boses. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Si Aling Nena ay agad na yumakap sa kanyang asawa, umiiyak ng malakas hanggang sa manlambot. Si Mang Cardo ay nakatayo lang na parang bato. Ang kanyang mukha ay maputla na parang nawala ng kaluluwa. Sinubukan ni Kapitan Reyes na pigilan ang kanyang emosyon. Marami na siyang hinarap na kaso, ngunit ngayon ay may kakaibang pakiramdam. Ang kasong ito ay nangyari sa gitna ng isang simpleng komunidad, sa bahay ng isang babaeng araw-araw nilang nakikita. Alam niya na mula sa sandaling iyon, ang tiwala ng mga residente sa isa't isa ay guguho. Binuksan pa ang ibang plastic bag. Pareho ang laman. Mga piraso ng buto. Ang ilan ay basa pa, ang ilan ay nagsisimula ng matuyo. Hindi kakaunti ang bilang. Agad na inilagay ng forensic team ang lahat sa isang espesyal na lalagyan para dalhin sa laboratorio. Nagsimulang magbulungan ang mga residente. May nagsabi na baka ito na ang sagot sa pagkawala ng ilang bata sa mga kalapit na lugar sa mga nakaraang buwan. Mayroon namang ayaw maniwala, nangingilabot dahil ibig sabihin ay baka sa loob ng matagal na panahon ay kumakain sila ng lugaw na may isangkap na hindi dapat. Samantala, si Aling Elena ay nakatayo lamang malapit sa kalan. Ang kanyang mukha ay nananatiling walang emosyon. Hindi siya nagpakita ng takot o pagsisisi. Ang manipis ng ngiti ay nakapinta pa rin sa kanyang mga labi. Tila ang mga natuklasan ay hindi isang bagay na nakakakilabot. Lumapit ang isang opisyal at tinanong kung may gusto siyang sabihin. Sumagot lamang si Aling Elena ng maikli, kung iyan ang nahanap ninyo, sige lang. Wala na akong mababago. Ang sagot na iyon ay lalong nagpatindi sa tensyon. Ilang residente ang sumigaw sa galit, ang ilan ay nagmura. Ngunit dahil sa police line, hindi sila makalapit. Agad na inutusan ni Kapitan Reyes na dalhin si Aling Elena sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Nang ilabas si Aling Elena mula sa bahay na nakaposas, sumabog sa sigawan ang mga nagkukumpulan. May umiiyak, may nagdarasal ng malakas. Mayroon ding sumusubok lumapit habang nagmumura. Ngunit si Aling Elena ay patuloy na naglakad ng kalmado. Ang kanyang ngiti ay hindi nawala. Ang kanyang tingin ay diretso sa unahan. Tila hindi na mahalaga ang mundo sa kanyang paligid. Nang araw na iyon, ang balita tungkol sa mga buto sa asul na drone ay kumalat sa buong Maynila. Nagsimulang dumating ang mga reporter. Ang mga kamera ay nakatutok sa mga mukha ng mga residenteng nanginginig pa rin. Ang mga lokal na istasyon ng radyo ay nag-broadcast ng bawat development. Ang Eskinita Kawayan na dati kilala lamang bilang isang maliit na eskinita sa Tondo ay biglang naging sentro ng atensyon. Nang gabing iyon, walang sinuman ang naglakas loob na kumain ng lugaw. Ilang lugawan sa paligid ng palengke ang walang customer, kahit na dati puno. Ang hinala at pandidiri ay bumalot sa puso ng maraming tao. Ang mga bata ay pinatulog ng maaga. Ang mga pinto ay mahigpit na isinara. Mayroon pang nagpatugtog ng mga dasal para mapalaya ang komunidad sa kamalasan. Ngunit para sa pamilya ni Marco, ang gabing iyon ay hindi lang tungkol sa takot. Ito ay isang gabing puno ng luha, isang gabing puno ng dasal na may iisang simpleng hiling. Sana ay buhay pa si Marco. Ang forensic laboratory ng IHC ay nagtrabaho ng walang tigil buong gabi. Ang mga buto na natagpuan sa asul na drone ay maingat na pinaghiwalay. Bawat piraso ay kinuhanan ng litrato, tinimbang at itinala. Ang paunang resulta ay nagpakita na ang mga buto ay hindi galing sa hayop. Ang istruktura at sukat ay tugma sa katawan ng tao, at ang ilan ay malinaw na pag-aari ng mga bata. Ang balitang iyon ay agad na ipinadala sa team ng investigasyon. Tinanggap ni Kapitan Reyes ang ulat na may mabigat na puso. Inaasahan na niya ito, ngunit ang kumpirmasyon ay nagpasikip sa kanyang dibdib. Alam niyang ang balitang ito ay dudurog sa puso ng mga taga-Eskinita Kawayan. Samantala, si Aling Elena ay nakaupo sa interrogation room, nakaposas.
Kalmado pa rin ang kanyang mukha. Hindi siya umiiyak, hindi nagagalit, hindi nagpapakita ng pagsisisi. Ang manipis ng ngiti ay nakapinta pa rin sa kanyang mga labi. Ilang opisyal ang salit-salitang nagtanong, ngunit ang kanyang mga sagot ay palaging maikli. Opo, totoo. Dumating si Marco ng umagang iyon. Opo, mag-isa lang ako nakatira. Hindi ko alam kung saan nagpunta ang bata. Si Kapitan Reyes na mismo ang humarap sa kanya. Umupo siya sa kabilang panig ng mesa at tinitigan ng matalim si Aling Elena. Matagal siyang nanahimik, umaasang ang katahimikan ay magbubukas ng bibig ng babae. Ngunit si Aling Elena ay tumingin lang pabalik na may parehong ngiti. Sa wakas, nagsalita si Kapitan Reyes ng mahina, Ale, ang mga buto na nakita namin sa bahay ninyo ay hindi buto ng manok, buto iyon ng tao. May gusto po ba kayong ipaliwanag? Natahimik sandali si Aling Elena. Lalong lumapad ang kanyang ngiti. At nagsalita siya ng mahina, kung iyan ang nakita ninyo, ibig sabihin alam niyo na. Wala na akong kailangang idagdag. Ang pangungusap na iyon ay nagpatindig ng balahibo, ang kanyang tono ay kalmado, ngunit ang mismong kalmadong iyon ang nagpakaba sa lahat ng nasa silid. Ilang oras ang lumipas, lumabas ang kumpletong resulta mula sa laboratorio. Natuklasan na may ZA na tumugma sa ulat ng pagkawala ng 3 bata sa kalapit na lugar sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Hindi lang si Marco, kundi 2 pang bata mula sa karatig komunidad na dati inakalang dinukot ng hindi kilalang tao. Ang katotohanan ito ay lalong nagpabigat sa kaso. Kinabukasan, humingi ng tulong ang team ng investigasyon sa isang clinical psychologist mula sa Maynila, si Ilse Santos. Kilala siya sa paghawak ng mga kaso ng trauma at mental disorder sa mga kriminal. Dumating si Ilse Santos na may seryosong mukha, dala ang isang makapal na notebook. Gusto niyang personal na makausap si Aling Elena para maunawaan ang kanyang pag-iisip. Sa interrogation room, magkaharap na umupo sina Ilse Santos at Aling Elena. Una, nagpakilala siya ng malumanay, sinusubukang pagaanin ang kapaligiran. Umiti lang ng manipis si Aling Elena. Nang tanungin tungkol sa kanyang buhay, sumagot siya ng maikli, matagal na akong mag-isa, walang asawa, walang anak, ang buhay ko ay pagluluto lang ng lugaw. Dahan-dahang dinala ni Ilse Santos ang usapan sa kasalukuyang iniimbestigahan. Noong una, nanatiling tahimik si Aling Elena, ngunit pagkatapos ng ilang oras, sa wakas ay nagsalita siya. Sinabi niya ng mahina, noon, may isang batang lalaki na madalas akong tuyain, sabi niya matabang daw ang lugaw ko, tapos tumakbo ng hindi nagbabayad. Nagalit ako kaya pinalo ko. Hindi sinasadyang namatay ang bata. Hindi ko alam ang gagawin. Kaya ginamit ko ang paraang iyon para walang makakaalam. Biglang natahimik ang silid. Ang mga opisyal na nakarinig ay nakaramdam ng kilabot. Nagkwento si Aling Elena na para bang isang ordinaryong bagay lang ang sinasabi. Nagpatuloy pa siya. Pagkatapos noon, kumain ang mga tao ng lugaw ko. Sabi nila masarap daw. Nakaramdam ako ng ginhawa dahil hindi na booking ang sikreto ko. Tapos, unti-unti, naramdaman ko na iyon na ang paraan para mabuhay. Itinala ni Ilse Santos ang bawat salita. Sa kanyang pananaw, nagpapakita si Aling Elena ng sintomas ng antisocial personality disorder. Hindi siya nakakaramdam ng pagsisisi. Bagkus, mayroong isang uri ng kasiyahan kapag nagtagumpay siyang linlangin ang kanyang paligid. Pagkatapos ng mahabang sesyon, nagsalita si Ilse Santos sa harap ng media. Sa isang kalmadong boses, ipinaliwanag niya, ang kasong ito ay hindi lamang isang ordinaryong krimen. Mayroong isang baluktot na pag-iisip kung saan ang suspect ay nakakaramdam ng kasiyahan kapag nagtagumpay siyang itago ang kanyang ginawa. Pakiramdam pa niya ay mas matalino siya kaysa sa iba. Ito ay isang mapanganib na kondisyon dahil ang suspect ay maaaring mamuhay ng normal sa gitna ng lipunan habang nagtatago ng matinding karahasan. Ang pahayag na iyon ay lalong nagpagulo sa publiko. Hindi makapaniwala ang mga taga-Maynila na ang isang simpleng babae na araw-araw nilang nakikita ay kayang gawin ang ganoong bagay. Lalo pat si Aling Elena ay kilala bilang isang taong tahimik at hindi kailanman nasangkot sa gulo.
Sa Eskinita Kawayan, lalong lumungkot ang kapaligiran. Ilang tao ang umaming naduduwal tuwing naaalala ang amoy ng lugaw na dati nilang kinagigiliwan. Mayroon pa ngang nagsuka dahil lang sa pag-iisip nito. Ang ibang lugawan sa paligid ng palengke ay biglang nawalan ng customer. Kahit na wala silang kinalaman, ang hinala ay naitanim na. Para sa pamilya ng mga biktima, bawat bagong balita ay parang isang patalim na tumutusok. Hindi na makayanan ni Mang Cardo at Aling Nena na marinig ang mga detalye mula sa forensic. Si Lola Adela ay gabi-gabing nakaupo sa harap ng bahay na may blankong tingin, tinatawag ang pangalan ni Marco sa mahinang boses. Si Kapitan Reyes na namumuno sa investigasyon ay hindi rin makatulog ng mahimbing. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya ang mukha ni Aling Elena na may manipis na ngiti. Alam niyang hindi pa tapos ang kaso. Marami pang tanong na hindi nasasagot. Nag-iisa lang ba si Aling Elena? Mayroon pa bang ibang biktima? At ang pinakamahalaga, ano talaga ang nag-udyok sa isang simpleng babae na maging ganito? Nang gabing iyon sa presinto, tinitigan ni Kapitan Reyes ang pulang kwaderno na nasa kanyang mesa. Binuklat niya ang huling pahina. May nakasulat na isang maikling pangungusap. Biyernes, tapos na ang lahat. Huminga ng malalim si Kapitan Reyes. Ano ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon? Mayroon bang ibang plano na hindi pa nabubunyag? Lalong bumigat ang kanyang puso. Nalaman niyang ang kasong ito ay papasok pa lamang sa mas madilim na yugto. Hindi pa kailanman nayanig ng ganito kalaking kaso ang Tondo. Mula pa umaga, ang bakuran ng presinto ay puno ng mga reporter mula sa iba't ibang media, mga kamera, mikropono, at mga notebook ay nagsisiksikan. Lahat ay gustong makakuha ng pinakabagong balita tungkol sa kaso ni Aling Elena. Sa gitna ng mga mamamahayag, may isang batang babae na nagngangalang Isabel o Isa. Nagtatrabaho siya para sa isang community radio station sa Maynila, isang lugar na karaniwang nagbo-broadcast lang ng maliliit na balita tungkol sa mga aktibidad sa barangay o ulat sa trapiko. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Isa na iba ang tawag ng kanyang tungkulin. Dumating si Isa hindi lang para mag-ulat, kundi para rin maunawaan ang kwento sa likod ng trahedya. Lumaki siya sa isang maliit na baryo, sanay sa mainit na pakikitungo ng isang komunidad. Para sa kanya, mahirap isipin na ang isang babaeng taga-komunidad ay kayang magtago ng ganoong kadilim na sikreto. Sa malumanay ngunit matatag na boses, determinado si Isa na pakinggan mismo ang kwento mula sa mga residente. Samantala, sa loob ng presinto, si Kapitan Reyes at ang kanyang team ay patuloy na bumubuo ng ulat. Mayroon na silang forensic evidence, may paunang pag-amin, ngunit marami pa ring tanong na nakabitin. Isa na rito ang pulang kwaderno na naglalaman ng mga code at kakaibang pangungusap. Biyernes, tapos na ang lahat. Ang pangungusap na iyon ay bumabagabag kay Kapitan Reyes sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Tanghali, naglakad si Isa papunta sa Eskinita Kawayan. Ang mga residenteng may trauma pa rin ay sinalubong siya ng pinaghalong takot at ginhawa. Gusto nilang magkwento, ngunit nag-aalala rin na baka mas lalong mabuksan ang kanilang mga sugat. Sa malumanay na paraan, naupo si Isa kasama ang mga nanay ng kisamahan ng kababaihan na karaniwang nagkikita sa outpost. Isang ina na nagngangalang Aling Nurati ang nagsalita. Sinabi niya na nitong mga nakaraang buwan, madalas niyang makita si Aling Elena na labas-masok ng bahay, dala ang malalaking plastic bag tuwing gabi. Minsan, nakakarinig siya ng tunog na parang may bumagsak na mabigat sa kusina. Ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Akala niya, buto lang iyon ng manok para sa lugaw. Si Mang Hadi, isang locksmith na ang bahay ay nasa tapat mismo ng lugawan, ay nagdagdag ng kanyang testimonya. Minsan daw niyang nakita si Aling Elena na bitbit ang isang maliit na asul na drum sa madaling araw at inilagay sa sulok ng kusina. Kakaiba, sa tuwing may titingin, magkukunwari si Aling Elena na nagwawalis. Noong una, naghinala si Mang Hadi, ngunit pinili niyang manahimik. Natakot siyang mapagbintangang nangingialam. May kwento rin mula sa mga bata. Minsan daw silang sumilip sa kusina ni Aling Elena sa siwang ng bintana. Isa sa kanila ang umaming nakaamoy ng kakaiba. Hindi raw tulad ng manok, mas matapang at nakakaduwal. Ngunit dahil takot mapagalitan, hindi nila ito sinabi sa kanilang mga magulang.
Ngayong nabunyag na ang lahat, umiiyak sila sa takot habang inaalala ang karanasang iyon. Itinala ni isa ang lahat ng maingat. Lalong siyang nakumbinsi na ang kwento ni Aling Elena ay hindi lang tungkol sa krimen, kundi tungkol din sa kung paano madalas magbulag-bulagan ang lipunan sa mga bagay na kakaiba. Ang pakiramdam ng hiya, takot na makialam, at bulag na tiwala sa pang-araw-araw na nakasanayan ay maaaring maging daan para sa isang bagay na nakakatakot. Gabi, nag-broadcast si isa ng live report sa radyo. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Ang kasong ito ay nagtuturo sa atin na ang kabaitang nakikita ay hindi palaging sumasalamin sa nilalaman ng puso ng isang tao. Ang mga taga-Eskinita Kawayan ay matagal nang namuhay na may tiwala, ngunit ang tiwalang iyon ngayon ay wasak. Ang tanong, nakikita ba talaga natin ang isa't isa ng may bukas na puso? Ang broadcast na iyon ay nakaantig sa maraming tagapakinig. May tumawag sa radyo para ikwento ang personal na karanasan tungkol sa isang kapitbahay na may malaking problema pala. May umiyak na aalala ang nawawalang kapamilya. Alam ni isa na ang kwentong ito ay nakaapekto sa mas maraming tao kaysa sa kanyang inaasahan. Samantala, sa presinto, muling sinuri ni Kapitan Reyes ang pulang kwaderno. Nakipag-ugnayan siya sa isang team ng mga criminologist mula sa University of the Philippines para tulungan siyang maintindihan ang mga code. Hinala nila na ang kwaderno ay hindi lang recipe ng lugaw, kundi isang uri ng personal na tala-arawan na sumasalamin sa obsesyon ni Aling Elena. Sa isang pahina, may kakaibang tala na nagsasabing, mas maliit ang hiwa, mas mabilis mawala ang amoy. Sa ibang pahina, nakasulat, huwag hayaang may maghinala. Ngiti lang. Para kay Kapitan Reyes, ang mga talang ito ay nagpapakita na ang bawat kilos ni Aling Elena ay hindi biglaan, kundi pinagplanuhang mabuti. Sa Eskinita Kawayan, nagsimulang magdaos ng prayer meeting ang mga residente sa maliit na kapilya. Nagbabasa sila ng mga dasal para sa mga nawawalang bata at para na rin sa kapayapaan ng komunidad. Ngunit kahit umalinggaw ang mga dasal, nananatili ang takot. Walang sinuman ang naglakas loob kumain ng lugaw. Maging ang simpleng pag-amoy ng sabaw ay nagpapaduduwal sa kanila. Hindi dumalo si Lola Adela sa prayer meeting. Nakaupo pa rin siya sa harap ng kanilang bahay. Ang kanyang tingin ay blanko, nakatuon sa daan na karaniwang dinadaanan ni Marco tuwing umaga. Hawak niya ang berdeng mangkok ng kanyang apo na ngayon ay alaala na lang. Bawat dumadaan ay yumuyuko, hindi kayang tignan ang kanyang mga mata. Para kay Kapitan Reyes, lalong tumindi ang pressure. Humihingi ng sagot ang mga residente. Humihingi ng hustisya ang pamilya ng mga biktima at patuloy na nangangalap ng balita ang media. Alam niyang hindi sapat ang paunang pag-amin ni Aling Elena. Mayroon pang bahagi ng kwento na hindi pa nasasabi, isang bahagi na maaaring mas nakakatakot pa kaysa sa alam na nila. Nang gabing iyon, pagkatapos maitala ang lahat ng testigo at mailagay ang lahat ng ebidensya, mag-isang nakaupo si Kapitan Reyes sa kanyang opisina. Tinitigan niya ang pulang kwaderno sa kanyang kamay at bumulong, ano ang ibig mong sabihin, Aling Elena? Biyernes, tapos na ang lahat. Tapos ano o sino? Sa labas, umuulan ng mahina, binabasa ang mga kalsada ng Maynila. Ang tunog nito ay parang isang orasan na patuloy na gumagalaw, papalapit sa kanila sa isang mas madilim na katotohanan. Ang ulan ng gabing iyon ay nag-iwan ng mga sanao sa mga kalsada ng Eskinita Kawayan. Ang mahalumigmig na hangin ay may dalang amoy ng basang lupa na maihalong takot na hindi pa rin nawawala. Maagang nagsara ng pinto ang mga residente. Madilim ang mga ilaw ng bahay at halos hindi na marinig ang boses ng mga bata. Ang dating maingay na komunidad ay biglang naging parang isang ghost town. Sa presinto, nakaupo pa rin si Kapitan Reyes na nakatingin sa mesang puno ng mga papeles. Ang pulang kwaderno ni Aling Elena ay nakabukas sa huling pahina. Ang sulat kamay niya ay paikot-ikot, tila isinulat ng nagmamadali. Nakasulat ang pangungusap, Biyernes, tapos na ang lahat. Hindi mapakali si Kapitan Reyes dahil sa mga salitang iyon. Patuloy siyang nagtatanong sa kanyang isip, isa ba itong simpleng tala o may mas malaking plano? Kinabukasan ng umaga, bumalik si Kapitan Reyes sa Eskinita Kawayan kasama ang kanyang team. Gusto nilang makakuha ng karagdagang testimonya mula sa mga residente. Noong una, karamihan ay ayaw magsalita.
Ngunit sa huli, si Mang Hadi, ang locksmith na nakatira sa tapat ng bahay ni Aling Elena, ay naglakas loob. Tila siya nababalisa. Matagal na yumuko si Mang Hadi bago nagsalita ng mahina na matagal na siyang naghihinala. Minsan daw niyang nakita si Aling Elena na nagbubuhat ng isang maliit na asul na drum sa madaling araw. Minsan, may naririnig siyang mabigat na tunog na parang may bumagsak sa kusina. Ngunit pinili niyang manahimik dahil natatakot siyang mapagbintangang nangingialam. Hiniling ni Kapitan Reyes na ipagpatuloy niya ang kwento. Sa mahinang boses, ipinaliwanag ni Mang Hadi na 3 gabi bago mawala si Marco, nakita niya si Aling Elena na hinihila ang isang itim na sako papunta sa kusina at nagsindi ng malaking apoy. Makapal daw ang usok at kakaiba ang amoy na nagpapaduduwal sa kanya. Nang tanungin, ngumiti lang daw ng manipis si Aling Elena at sinabing sinusunog niya ang mga tira-tirang manok. Hindi na nangahas si Mang Hadi na tumutol. Ang testimonya na iyon ay lalong nagpakumbinsi kay Kapitan Reyes na ang kasong ito ay hindi isang biglaang insidente. Mayroong isang pattern at nakasanayan na paulit-ulit na ginagawa. Ang pulang kwaderno, ang asul na drum, at ang testimonya ng mga residente ay lahat tumuturo sa iisang bagay. Pinlano ni Aling Elena ang kanyang mga kilos ng maingat. Ngunit ang nagpapakaba kay Kapitan Reyes ay ang pangungusap na Biyernes, tapos na ang lahat. Miyerkules noon. Ibig sabihin, may posibilidad na may pinaplano para sa susunod na 2 araw. Agad na tinipon ni Kapitan Reyes ang kanyang team. Inutusan niya na lahat ng residente ng Eskinita Kawayan ay mag-ingat. Ang mga bata ay hindi dapat lumabas ng bahay nang walang kasama. Ipinagbawal ang pagtitipon sa labas tuwing gabi. Sinimulan ng mga pulis na suyurin ang paligid para maghanap ng iba pang posibleng lugar na ginamit ni Aling Elena. Samantala, si Isa, ang mamamahayag, ay patuloy na kumakalap ng impormasyon. Narinig niya ang kwento mula sa isang batang babae na nagngangalang Lestari, kalaro ni Marco. Ayon kay Lestari, ilang araw bago mawala si Marco, inanyayahan daw sila ni Aling Elena na pumasok sa kusina na may pangakong bibigyan sila ng libreng isaw. Natakot daw ang ibang bata, ngunit sinabi ni Marco na mabait si Aling Elena. Mula noon, madalas nang pumunta si Marco sa lugawan kahit hindi inuutusan ni Lola Adela. Isinulat ni Isa ang kwentong iyon na may mabigat na puso. Napagtanto niya na ang paraan ni Aling Elena para lapitan ang mga bata ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng maliliit na regalo para maging komportable sila. Ang simpleng tiwalang iyon ay naging daan pala patungo sa panganib. Hapon, muling ininteroga ni Kapitan Reyes si Aling Elena. Tinanong niya ng direkta ang ibig sabihin ng pangungusap na Biyernes, tapos na ang lahat na nakasulat sa pulang kwaderno. Tinitigan siya ng matagal ni Aling Elena at ngumiti ng manipis. Sinabi niya ng kalmado na makikita rin ang lahat mamaya at walang sinuman ang makakapigil. Biglang lumamig ang silid. Pinigilan ni Kapitan Reyes ang kanyang emosyon. Sa kanyang isip, lalo siyang nakumbinsi na ang pangungusap na iyon ay hindi biro. May mas malaking bagay kaysa sa lugaw. Nagsimula siyang maghinala na baka hindi nag-iisa si Aling Elena, baka may ibang tao na alam o kasabwat pa. Nang gabing iyon, lalong natakot ang mga taga-Eskinita Kawayan. Sa maliit na kapilya, muling umalingaw ang mga dasal. Ang mga bata ay mahigpit na niyakap ng kanilang mga magulang. Si Lola Adela ay nakaupo pa rin sa harap ng bahay na maihawak na berdeng mangkok, nakatingin sa madilim na kalsada. Sa radyo, nag-broadcast si Isa ng panibagong ulat. Nanginginig ang kanyang boses nang ipaliwanag niya na ang mga taga-Eskinita Kawayan ay nabubuhay ngayon sa takot. Hindi lang dahil sa pagkawala ng kanilang mga anak, kundi dahil din sa anino ng banta na hindi pa malinaw. Ang pulang kwaderno ni Aling Elena ay nananatiling isang misteryo at ang oras ay patuloy na tumatakbo patungo sa Biyernes. Natahimik ang mga tagapakinig. Marami ang nagpadala ng mensahe. Ang ilan ay nagdasal na sana ay wala ng susunod na biktima. Ang ilan ay sinumpa si Aling Elena. Ngunit ang pinakamadalas na marinig ay ang takot. Takot na ang kasamaan ay maaaring magmula sa isang taong matagal nang itinuring na bahagi ng pamilya. Hindi natulog si Kapitan Reyes ng gabing iyon. Nakaupo siya sa kanyang opisina na may malaking mapa ng tondo sa harap niya.
Minarkahan niya ang mga lugar kung saan nawala ang mga bata sa nakaraang 6 na buwan. Lahat ay patungo sa Eskinita Kawayan. At muli niyang tinitigan ang pulang kwaderno. Ang maikling pangungusap na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Biyernes, tapos na ang lahat. Ano ang matatapos? Isang lumang plano. Mayroon pa bang ibang biktima na hindi pa natatagpuan? O may mas malaking bagay na sangkot kaysa sa isang nagtitinda ng lugaw? Ang oras ay tumatakbo, ang tunog ng orasan ay lalong lumalakas sa tainga ni Kapitan Reyes. 2 araw na lang at Biyernes na. Nalaman niyang anuman ang mangyari, kailangang matagpuan ang katotohanan bago dumating ang araw na iyon. Dumating ang Huwebes na may maulap na kalangitan. Mabigat ang hangin sa Eskinita Kawayan. Tila lahat ay nagpipigil ng hininga. Mahigpit na nakasara ang mga pinto. Bahagyang bukas lang ang mga bintana. At ang ingay ng mga batang karaniwang pumupuno sa umaga ay tuluyan ng nawala. Tanging tunog na lang ng manok at paminsan-minsang iyak ng sanggol ang maririnig. Mula nang matagpuan ang mga buto sa bahay ni Aling Elena, tila na paralisa ang maliit na komunidad. Marami ang hindi na kayang dumaan sa dulo ng eskinita kung saan nakatayo ang lugawan. Maging ang simpleng pag-amoy ng bawang mula sa ibang kusina ay nagpapaduduwal sa kanila. Ang mga ama ay pumapasok sa trabaho na may mabigat na mukha. Ang mga ina ay maagang nagsasara ng pinto at ang mga bata ay hindi na pinapalabas. Sa sitwasyong iyon, si Aling Nurhayati, na kilala bilang pinuno ng samahan ng kababaihan, ay naramdaman na hindi siya maaaring manahimik. Inanyayahan niya ang mga ina na magtipon sa maliit na bulwagan malapit sa kapilya para pag-usapan ang mga dapat gawin. Noong una, nag-aalangan sila, ang ilan ay takot lumabas. Ngunit sa huli, halos lahat ay dumating. Umupo sila ng pabilog na may maputlang mukha at namamagang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Binuksan ni Aling Nurhayati ang pulong na may nanginginig na boses. Sinabi niya na ang kanilang komunidad ay dumaranas ng isang malaking pagsubok. Normal daw ang takot, ngunit kung lahat ay mananahimik, lalo lang itong lalaki at maaaring maging sanhi ng pagkakawatak-watak. Inanyayahan niya ang mga ina na magtulungan, magpalakasan, at higit sa lahat, bantayan ang mga bata para hindi na maging susunod na biktima. Isang batang ina na nagngangalang Yanti ang umiyak habang nagkukwento. Inamin niya na mula nang mangyari ang insidente, ang kanyang 8 taong gulang na anak na babae ay ayaw nang kumain ng lugaw. Maging kapag nagluluto siya ng ordinaryong kanin, nanginginig pa rin ang kanyang anak dahil ang amoy ng bawang ay nagpapaalala sa kanya sa lugawan ni Aling Elena. Sinabi ni Yanti na hindi na niya alam kung paano papakalmahin ang kanyang anak. Tumango ang ibang mga ina. Pareho rin ang kanilang nararamdaman. May mga batang hindi makatulog sa gabi. Mayroon namang walang tigil sa pag-iyak. Mayroon ding ayaw pumasok sa eskwela dahil takot dumaan sa dulo ng eskinita. Ang sitwasyong iyon ay lalong nagpalungkot at nagpagalit sa mga ina. Hindi lang sila nawala ng pakiramdam ng kaligtasan, kundi nakikita rin nilang nagkakaroon ng trauma ang kanilang mga anak. Nagpanukala si Aling Nurhayati ng isang simpleng programa. Tuwing gabi, magkakaroon ng ronda ang mga ama. Samantalang ang mga ina ay mag-aayos ng schedule para samahan ang mga batang mag-aral sa kapilya. Ang layunin ay para maramdaman ng mga bata na ligtas sila, hindi nag-iisa, at unti-unting maglakas loob na muling magsama-sama. Lahat ay sumang-ayon kahit napuno pa rin ang takot ang kanilang mga puso. Samantala, sa mga bahay, nagsimulang lumabas ang mga kwentuhan. May nagsisisi kung bakit hindi nila pinansin ang mga kakaibang senyales sa bahay ni Aling Elena. May umamin na madalas silang makarinig ng mga kahina-hinalang tunog ngunit binaliwala lang. Mayroon ding nakaramdam ng pagkakasala dahil hinayaan nilang masyadong mapalapit ang kanilang mga anak kay Aling Elena. Lahat ng pagsisisi na iyon ay naging isang mabigat na pasanin. Hindi sumama si Lola Adela sa pulong. Nakaupo pa rin siya sa upuan sa harap ng kanilang bahay, nakatingin sa tahimik na kalsada. Sa kanyang kandungan ay naroon pa rin ang berdeng mangkok ni Marco. Ilang ina ang lumapit sa kanya para magbigay ng lakas ng loob. Ngunit umiling lang si Lola Adela. Sinabi niya ng mahina na umaasa pa rin siyang uwi ang kanyang apo na may masayang mukha gaya ng dati.
Sa kabilang banda, dumalo si Isa sa pulong. Nakikinig siya ng may malungkot na puso. Nakita niya kung gaano kalaki ang sugat na iniwan ng pangyayaring ito. Hindi lang para sa pamilya ng mga biktima, kundi para sa buong komunidad. Nag-broadcast siya ng kanyang ulat ng gabing iyon na may tono ng pakikiramay. Sinabi ni Isa na ang mga taga-Eskinita Kawayan ay nagsisikap na bumangon muli. Kahit na binabagabag ng takot, sinusubukan nilang magtulungan para hindi mawala ang buong pagkabata ng kanilang mga anak. Ang broadcast na iyon ay nagpadala ng maraming mensahe ng suporta mula sa mga tagapakinig. Mayroong galing sa iba't ibang parte ng Maynila at mayroon pang mula sa ibang probinsya. Nagpadala sila ng mga dasal, mga salita ng pagpapalakas at pangakong tutulong kung kinakailangan. Ang suportang iyon ay kahit papaano ay nagbigay ng kaunting aliw sa mga residente. Naramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa pagharap sa pagsubok na ito. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nananatili ang anino ng banta. Ang pulang kwaderno ni Aling Elena ay nananatiling isang misteryo. Ang pangungusap na Biyernes, tapos na ang lahat, ay patuloy na umuulit sa isipan ni Kapitan Reyes. Alam niyang bukas na ang Biyernes. Kung mayroon ngang pinaplano, malapit nang maubos ang kanilang oras. Nagpasya si Kapitan Reyes na higpitan ang seguridad sa Eskinita Kawayan. Nang gabing iyon, nagpatrolya ang mga pulis hanggang madaling araw. Bawat sulok ng Eskinita ay sinuyod, bawat bahay ay muling sinuri, ngunit wala silang natagpuan. Gayunpaman, hindi dapat mawala ang pag-iingat. Sinabi ni Kapitan Reyes sa kanyang sarili na mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi. Natulog ang mga residente na mahigpit na nakasara ang mga pinto. Ang ilaw ng kapilya ay nanatiling bukas buong gabi, tila isang simbolo ng pag-asa. Mahinang umalingaw ang mga dasal, pinapakalma ang mga pusong nababalisa. Ngunit kahit na may mga dasal, hindi tuluyang nawala ang takot. Lahat ay naghihintay sa Biyernes na may kumakabang dibdib, hindi alam kung ano ang mangyayari. Dumating ang Biyernes na may madilim na kalangitan. Mula pa madaling araw, ang palengke na karaniwang puno ng tao ay kakaiba. Ang mga nagtitinda ng lugaw, at iba pang almusal ay walang customer. Maraming dumadaan ang sumisilip lang sandali at lumalakad papalayo na may pagpipigil sa pagduduwal. Para sa mga residente, ang salitang gilugog ngayon ay hindi na tungkol sa mainit na almusal, kundi tungkol sa takot na tumutusok sa puso. Isang matandang nagtitinda na nagngangalang Mang Rahman ang nakaupo at malalim ang iniisip sa harap ng kanyang kariton. Mahigit 20 taon na siyang nagtitinda ng lugaw. Ngunit mula nang mabunyag ang kaso ni Aling Elena, halos wala na siyang customer. Sinabi niya sa isang kapitbahay na sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong pagtanggi. Kahit na wala siyang kasalanan, ang hinala ay naitanim na sa isipan ng maraming tao. Lumawak ang pagkabalisa. Sa isang kapihan malapit sa palengke, pinagdedebatehan ng mga tao ang balita mula sa telebisyon. May naniniwala na nag-iisa lang si Aling Elena. Mayroon namang naghihinala na bahagi siya ng isang mas malaking sindikato. Lumaganap ang mga haka-haka. May nagsabi na baka may iba pang gumagawa ng parehong bagay sa ibang lugar. Habang tumatagal, ang takot ay nagiging hinala. Nasaksihan ni Isa ang lahat ng iyon. Naglakad siya sa palengke, nakikinig sa mga hinaing ng mga nagtitinda at itinatala ang bawat kwento. Maraming nagtitinda ng lugaw ang lumapit sa kanya, humihiling na i-broadcast niya ang kanilang boses. Gusto nilang malaman ng publiko na hindi lahat ng lugaw ay tulad ng kay Aling Elena. Gusto nilang patunayan na mayroon pa ring katapatan sa kanilang simpleng mga kusina. Tanghali, bumalik si Isa sa kanyang studio at nag-broadcast ng isang mahabang ulat. Sa kalmadong boses, ipinaliwanag niya na dahil sa isang masamang gawa, maraming inosenteng tao ang nadadamay. Inilarawan niya si Mang Rahman na nakaupo at malalim ang iniisip, umaasang may kahit isang customer na darating. Binanggit din niya ang kwento ng isang ina na umiiyak dahil walang benta ang kanyang negosyo. Samantalang ang lugaw na iyon ang tanging pinagkukunan niya ng kita para sa kanyang mga anak. Ang broadcast na iyon ay nakaantig sa maraming tagapakinig. Ang ilan ay nagpadala ng mensahe ng suporta. Mayroon pang pumunta sa palengke para bumili ng lugaw mula sa ibang nagtitinda bilang pagpapakita ng pakikiisa. Unti-unting binago ng boses ni Isa ang kapaligiran.
Nalaman ng mga tao na ang galit na walang pinipili ay lalo lang magdaragdag ng sugat. Samantala, sa Eskinita Kawayan nananatili ang tensyon. Nagbabantay ang mga pulis sa pasukan para masigurong walang kahina-hinalang mangyayari. Nakaupo si Kapitan Reyes sa isang maliit na outpost habang tinitingnan ang pulang kwaderno na lagi niyang dala. Ang pangungusap na Biyernes, tapos na ang lahat, ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Alam niyang Biyernes na ngayon, ang araw na isinulat ni Aling Elena. Bilang huling punto, nag-utos si Kapitan Reyes ng karagdagang patrol. Bawat maliit na eskinita ay sinuri, bawat bahay ay minanmanan. Ayaw niyang may panibagong insidente na lalong magpapalalim sa sugat ng mga residente. Kahit na wala pang kahina-hinalang senyales, nananatili siyang alerto. Para sa kanya, ang katahimikan ay maaaring isang ilusyon bago dumating ang bagyo. Sa kabilang banda, bumalik si Isa sa Eskinita Kawayan. Naupo siya kasama ang mga ina na nagkikita pa rin tuwing hapon. Nagkwentuhan sila tungkol sa nakaraan, kung paano nila dati pinupuri ang lugaw ni Aling Elena dahil sa sarap nito. May mabigat na pagkakasala sa kanilang mga mukha. Isang ina ang nagsabi ng mahina na baka sa hindi sinasadya, ang kanilang mga papuri ay lalong nagpakumbinsi kay Aling Elena na tama ang kanyang ginagawa. Isinulat ni Isa ang pangungusap na iyon na may masakit na puso. Naramdaman niyang ito ang aspeto ng pagiging tao sa trahedya. Minsan, ang kasamaan ay hindi lang nagmumula sa intensyon ng gumawa, kundi lumalago rin mula sa isang kapaligiran na hindi sinasadyang nagbibigay ng puwang. Hindi dahil sila ay masama, kundi dahil hindi nila kailanman naisip na ang isang bagay na napakadilim ay maaaring magtago sa likod ng isang simpleng mukha. Pagsapit ng hapon, muling nag-broadcast si Isa. Sinabi niya sa mahinang boses na ang trahedya sa Eskinita Kawayan ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng mga bata, kundi tungkol din sa pagkasira ng tiwala. Idiniin niya ang kahalagahan ng pagmamalasakit sa isa't isa, na hindi dapat hayaang mamuhay mag-isa ang isang kapitbahay ng walang pansin. Dahil ang kalungkutan ay maaaring maging isang matabang lupa para sa mga sugat na hindi nakikita. Nang gabing iyon, narinig ang broadcast ni Isa sa maraming bahay. Nakikinig ang mga residente ng tahimik. Ang ilan ay napaluha. May nakaramdam ng aliw, mayroon namang lalong nalungkot. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang boses na iyon ay nagparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Si Kapitan Reyes na nakaupo sa outpost ay narinig din ang broadcast sa isang maliit na radyo. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata, dinadama ang bawat salita. Para sa kanya, si Isa ay hindi lang isang mamamahayag. Siya ay isang paalala na sa likod ng lahat ng papeles, ebidensya, at investigasyon, may mga taong nagsisikap na pagalingin ang kanilang mga sugat. Ngunit nang mag-aalas 9 na ng gabi, isang opisyal ang tumakbo papunta kay Kapitan Reyes na may takot sa mukha. Inulat niya na may isang residente na nakakita ng anino ng isang tao na pumasok sa bahay ni Aling Elena na nakasara na. Agad na tumayo si Kapitan Reyes, kumakabog ang kanyang puso. Ito na ba ang tinutukoy sa pulang kwaderno? Ang Biyernes ba talaga ang magiging araw na magpapasya ng lahat? Nang gabing iyon ng Biyernes, muling napuno ng tensyon ang Eskinita Kawayan. Matapos ang ulat tungkol sa isang misteryosong anino na nakitang pumasok sa bahay ni Aling Elena, agad na kumilos ang mga pulis. Pinangunahan ni Kapitan Reyes ang isang maliit na team na may dalang mga flashlight at kumpletong armas. Dahan-dahan silang naglakad sa tahimik na eskinita. Kumikislap sa malayo ang mga ilaw ng bahay ng mga residente, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumabas. Lahat ay sumisilip lang mula sa likod ng bintana na may pag-aalala. Tahimik ang bahay ni Aling Elena. Ang pinto nito ay may police seal pa rin. Ang dilaw na police line ay nakaharang sa harapan, ngunit may punit sa isang bahagi. Lumuhod si Kapitan Reyes at hinawakan ang seal gamit ang guwantes. Malinaw na may sumubok pumasok. Nagbigay siya ng senyas sa kanyang mga tauhan na maghanda. Dahan-dahan nilang itinulak ang pinto. Ang lumang bisagra ay umingit na nagdagdag sa nakakatakot na kapaligiran. Pagpasok, malamig ang hangin sa loob. Ang amoy ng tira-tirang lugaw at usok ng kahoy ay bahagyang naamoy pa. Kahit ilang araw nang hindi ginagamit ang kalan, pumasok ng mas malalim si Kapitan Reyes, sinusuyod ang silid gamit ang liwanag ng flashlight.
Bigla, may narinig silang mga yabag mula sa direksyon ng kusina. Lahat ng opisyal ay nagpigil ng hininga. Itinaas ni Kapitan Reyes ang kanyang kamay, nagbibigay ng senyas. Dahan-dahan silang lumapit. Nang itutok ang flashlight sa kusina, isang katawan ang mabilis na gumalaw patungo sa bintana sa likod. Isang opisyal ang sumigaw na huminto ito. Ngunit ang anino ay tumalon palabas ng bintana. Tumakbo ito papunta sa madilim na eskinita. Agad na hinabol ng mga pulis. Ngunit ang makitid at madulas na eskinita dahil sa ulan ay nagpahirap sa kanila. Pagkatapos ng 15 minutong paghahanap, nawala na ang anino. Bumalik si Kapitan Reyes sa bahay ni Aling Elena na hinihingal. Alam niyang may espesyal na pakay ang taong iyon. Maingat niyang sinuri ang kusina. Sa sulok ng silid, may bakas ng alikabok na nagalaw. Tila may isang bagay na inilipat. Pagkatapos suriin ng mas malapitan, natagpuan nila ang isang maliit na kahon na kahoy na nakatago sa ilalim ng bunto ng uling. Nakasara ang kahon, ngunit inutusan ni Kapitan Reyes ang isang opisyal na buksan ito. Sa loob, may ilang luma at gusot na papel. Ang nilalaman nito ay nagpatindig ng balahibo. May isang listahan ng mga pangalan. Ang ilan ay may guhit na, ang ilan ay blanko pa. Sa tabi ng bawat pangalan, may mga numero at maikling tala. Ilang pangalan ay tumugma sa mga batang naiulat na nawawala. Tinitigan ni Kapitan Reyes ang listahan na may mabigat na puso. Malinaw na hindi lang isang beses ginawa ni Aling Elena ang krimen. Maingat niyang itinala ang lahat. Tila isang malaking plano ang kanyang inihahanda. Isang bagong tanong ang pumasok sa kanyang isip. Nag-iisa ba siyang kumikilos o may iba pang tumutulong na ngayon ay sumusubok magbura ng ebidensya? Ang ebidensyang iyon ay agad na dinala sa presinto. Ang mga residenteng nakarinig ng balita ay lalong nabalisa. Nagtipon sila sa kapilya, nagdarasal ng malakas. Samantalang ilang ama ang nagbabantay na may maputlang mukha. Mahigpit na niyakap ang mga bata. Mayroon pang hindi pinayagang matulog mag-isa ng gabing iyon. Si isa na nakarinig din ng balita tungkol sa misteryosong nang himasok ay agad na pumunta sa lugar. Hindi siya makapasok dahil sa police line. Ngunit mula sa labas, nakita niya ang mga mukha ng mga residenteng natatakot. Nakausap niya ang isang ina na nagsabi ng mahina na hindi na nila alam kung kanino pa magtitiwala. Bawat gabi ay parang isang walang katapusang bangungot. Lumalalim na ang gabi, ngunit nakaupo pa rin si Kapitan Reyes sa kanyang opisina. Sa harap niya ay dalawang ebidensya, ang pulang kwaderno na may pangungusap na Biyernes, tapos na ang lahat, at ang kahon na kahoy na mailistahan ng mga pangalan. Naramdaman niyang lalong bumigat ang kanyang pasanin. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa forensic team na nagsusuri sa karagdagang tala. Nakasulat na ang tinta sa listahan ng mga pangalan ay iba sa tinta ng receipt ng lugaw. Ibig sabihin, posibleng maihigit sa isang taong nagsulat. Matagal na natahimik si Kapitan Reyes. Kung may iba pang tao, mas malaki ang kasong ito kaysa sa inaasahan nila. Sa labas, muling umulan. Ang tunog nito ay tumutunog sa bubong ng presinto na parang isang ritmo na pumipigas sa puso. Tumingin si Kapitan Reyes sa madilim na bintana at bumulong na kailangang malaman ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Hating gabi na. Kasi simula pa lang ng Biyernes. Alam ni Kapitan Reyes na ito ang araw na isinulat ni Aling Elena sa pulang kwaderno. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata, sinusubukang pakalmahin ang kanyang isipan, ngunit ang anino ng mga mukha ng mga nawawalang bata ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Nang gabing iyon, hindi natulog ang Eskinita Kawayan. Nagbabantay ang mga residente na may dalang dasal at takot. Nagpapatrolya ang mga pulis sa bawat sulok, at sa gitna ng lahat ng iyon, ang misteryo kung sino ang nanghimasok ay nananatiling walang sagot. Mabagal ang takbo ng Biyernes, tila ayaw gumalaw ng oras. Mula pa madaling araw, mahigpit na binabantayan ng mga pulis ang Eskinita Kawayan. Ayaw lumabas ng mga residente maliban na lang kung pupunta sa kapilya. Mahina silang magsalita, na para bang ang malakas na boses ay maaaring magdala ng sakuna. Bawat hakbang ay tila binabantayan. Bawat pinto ay mahigpit na nakasara. Sa presinto, nakaupo si Kapitan Reyes sa kanyang opisina na may pagod na mga mata.
Magulo ang kanyang buhok. Maputla ang kanyang mukha dahil sa kulang sa tulog. Mula pa kagabi, hindi niya maalis sa isip ang kahon na kahoy na mailistahan ng mga pangalan. Habang tumatagal niyang tinitingnan, lalong bumibigat ang kanyang pasanin. Alam niyang sa likod ng mga pangalang iyon ay may mga pamilyang naghihintay ng sagot. Walang tigil ang pagring ng telepono sa kanyang mesa. Mga reporter mula sa national television, dyaryo, hanggang sa online portals ay nag-uunahan para makakuha ng komento. Tinatanong nila ang kahulugan ng pulang kwaderno, ang pagkakakilanlan ng himaso, hanggang sa posibilidad na may iba pang biktima. Sumasagot lang si Kapitan Reyes ng maikli na patuloy pa rin ang investigasyon, ngunit ang pressure ay nagpapasakit na sa kanyang ulo. Nagsimulang mag-broadcast ang media na may malalaking pamagat. May nagsulat tungkol sa hinalang isang sindikato ng mga mamamatay tao. May nagkumpara sa kaso ni Aling Elena sa isang sikat na kaso sa ibang bansa. Mayroon pang isang media outlet na walang ingat na nagsulat na hindi ligtas ang lugaw sa buong Tondo. Ang balitang iyon ay lalong nagpalawak ng pagkabalisa. Muling nawalan ng customer ang palengke. Maraming nagtitinda ng lugaw ang piniling hindi na magbenta kaysa mapahiya. Ilan sa kanila ay pumunta sa barangay hall para humingi ng tulong. Pakiramdam nila ay pinarurusahan sila sa kasalanang hindi nila ginawa. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni isa na manatiling kalmado. Alam niyang ang tungkulin ng isang mamamahayag ay hindi lang maghatid ng katotohanan, kundi pati na rin tiyakin na hindi lalong masaktan ang lipunan. Pinili niyang magsulat ng ulat na may pakikiramay. Sa kanyang broadcast, idiniin niya na ang trahedyang ito ay hindi dahilan para paghinalaan ang lahat. Ipinaalala niya na maraming nagtitinda ng lugaw ang tapat, maraming kapitbahay ang tunay na tapat. Ang kanyang broadcast ay nakatanggap ng positibong tugon, maraming tagapakinig ang nagpadala ng pasasalamat. Ngunit, mayroon ding pumuna, inaakusahan si isa na masyadong kinakampihan ang mga nagtitinda. Tinanggap ni isa ang lahat ng komento. Naniniwala siyang ang katotohanan ay dapat ihatid ng may puso, hindi lang numero. Samantala, lalong naipe-pressure si Kapitan Reyes. Tinawag niya ang ilang miyembro ng team para pag-usapan ang pinakabagong development. Ang resulta ng pagsusuri sa tinta ng tala ay nagpapakita na may dalawang magkaibang manunulat. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nila natutukoy kung sino ang pangalawang tao. Naramdaman ni Kapitan Reyes na paubos na ang kanyang oras. Naalala niya ang pangungusap na Biyernes, tapos na ang lahat. Biyernes na ngayon, ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang matatapos. Pagsapit ng gabi, lalong bumigat ang kapaligiran. Nagtipon ang mga taga-Eskinita Kawayan sa kapilya, nagdarasal ng sama-sama. Ang kanilang mga boses ay mahina ngunit puno ng pag-asa. Pinangunahan ni Aling Nurhayati ang pagdarasal. Ang mga bata ay nakaupo sa kandungan ng kanilang mga magulang. Lahat ay umaasang lilipas ang gabing iyon ng walang sakuna. Dumalo si Kapitan Reyes sa kapilya. Kahit nakatayo lang siya sa labas, pinakinggan niya ang mga dasal, naramdaman ang bigat ng responsibilidad na lalong pumipigas sa kanyang dibdib. Alam niyang sa kanya umaasa ang mga residente. Ngunit sa kanyang puso, isa rin siyang tao na maaaring manghina. Habang nakatingin sa kalangitan, bumulong siya sa sarili na kailangan niyang maging matatag, hindi dapat matalo ng takot. Nasa kapilya rin si isa ng gabing iyon. Hindi niya binuksan ang kanyang recorder, hindi nagsulat ng anuman. Naupo lang siya kasama ang mga ina, hinawakan ang kanilang mga kamay, nakiramay sa kanilang kalungkutan at pag-asa. Para sa kanya, may mga pagkakataon na ang isang mamamahayag ay dapat isantabi ang panulat at makinig ng may puso. Nang matapos ang dasal, medyo gumaan ang kapaligiran. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, nananatili ang anino ng banta. Mas mahigpit na niyakap ang mga bata, mahigpit na isinara ang mga pinto, at hinayaang bukas ang ilaw ng kapilya buong gabi. Sa presinto, muling tinitigan ni Kapitan Reyes ang listahan ng mga pangalan sa kahon. Huminto ang kanyang mga mata sa isang pangalan na hindi pa naguguhitan. Bago sa kanya ang pangalang iyon, wala sa listahan ng mga naiulat na biktima. Agad niyang tinawag ang team para imbestigahan. Kung totoo ang pangalang iyon, may isang tao sa labas na maaaring nasa panganib pa. Patuloy ang takbo ng oras, lumalalim ang gabi. Muling umulan ng malakas.
Nakatayo si Kapitan Reyes sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan. Sa kanyang isipan, iisa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang matagpuan ang katotohanan bago mahuli ang lahat. Malakas pa rin ang ulan. Habang nakaupo si Kapitan Reyes sa kanyang opisina at tinitingnan ang listahan ng mga pangalan na natagpuan sa kahon, pinagmasdan niya ang isang pangalan na hindi pa naguguhitan. Ang pangalan ay Lina, walang malinaw na address. Sa tabi nito ay may mga numero at maikling tala na mahirap intindihin. Naramdaman ni Kapitan Reyes na tumindig ang kanyang balahibo. Kung totoo ang pangalang iyon, may isang tao na maaaring nasa panganib pa. Agad niyang tinawag ang isang maliit na team para imbestigahan. Binuksan ang data ng populasyon. Muling sinuri ang mga ulat ng pagkawala ng bata sa mga nakaraang buwan. Nakakagulat ang resulta. Mayroong isang ulat mula sa isang baryo sa gilid ng Cavite tungkol sa isang batang babae na nagngangalang Lina na nawala 2 buwan na ang nakalipas. Ang ulat na iyon ay hindi gaanong napansin dahil inakala na kaso lang ito ng pagtakas o pagkuha ng kamag-anak. Ngayon, lumitaw ang pangalang iyon sa listahan ni Aling Elena. Minasahe ni Kapitan Reyes ang kanyang sentido. Nababalisa siya dahil lalong lumilinaw na hindi lang sa Eskinita Kawayan ang koneksyon ni Aling Elena, may posibilidad na may iba pang biktima mula sa labas ng komunidad. Ibig sabihin, mas malawak ang kasong ito kaysa sa inaasahan nila. Kinabukasan, dumating si isa sa presinto na may dalang recording ng panayam sa ilang residente ng Cavite. Ikinuwento niya na naghihintay pa rin ng kasiguraduhan ang mga magulang ni Lina. Kahit halos nawawalan na sila ng pag-asa, nang marinig nila na ang pangalan ng kanilang anak ay nasa listahan ni Aling Elena, umiyak sila ng malakas. Ipinahatid ni isa ang kanilang mensahe kay Kapitan Reyes na gusto lang nilang malaman ang katotohanan kahit masakit. Matagal na natahimik si Kapitan Reyes. Tiningnan niya si isa na may mabigat na mga mata. Ang presensya ni isa na dati tinitingnan niya lang bilang isang mamamahayag ay naging iba na ngayon. Hindi lang siya nag-uulat, kundi talagang sinasamahan niya ang mga nasasaktang residente. Sa kanyang puso, medyo lumakas ang loob ni Kapitan Reyes dahil may isang taong sumusubok tingnan ang kasong ito mula sa pananaw ng tao, hindi lang balita. Samantala, sa Eskinita Kawayan, lalong tumindi ang tensyon. Nananatiling alerto ang mga residente, ngunit ngayon, ang hinala ay nagsisimulang ituro sa isa't isa. May bumubulong na baka hindi nag-iisa si Aling Elena. May nag-aakusa sa isang kapitbahay na bihirang lumabas ng bahay. Mayroon pang nag-aakusahan dahil lang may nakitang umuwi ng gabi. Muling nagdaos ng pulong ang samahan ng kababaihan na pinangunahan ni Aling Nurhayati para pakalmahin ang mga residente. Idiniin niya na ang paghihinalaan ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon. Ngunit hindi madaling tanggapin ang kanyang mga salita. Masyadong malalim ang trauma, masyadong malaki ang takot. Ang mga bata ay nananatiling hindi naglalaro sa labas, kahit sa kanilang mga terasa. Nakatanggap ng ulat si Kapitan Reyes tungkol sa pagkabalisa. Alam niyang kung hindi agad ito maaksyonan, maaaring magkawatak-watak ang komunidad. Pumunta siya mismo sa kapilya at tinipon ang mga residente. Sa kalmadong boses, ipinaliwanag niya na patuloy pa rin ang investigasyon na dapat magkaisa ang mga residente, hindi maghinalaan. Kahit na nakakakalma ang kanyang mga salita, puno pa rin ang pagkabalisa ang mga tingin ng mga tao. Nang gabing iyon, nag-broadcast si isa ng isang mahabang ulat sa radyo. Inilarawan niya kung paano nilalabanan ng mga taga-Eskinita Kawayan ang takot, kung paano nawala ang saya ng mga bata, at kung paano patuloy na nagbabantay ang mga magulang buong gabi. Binanggit din niya ang kwento ni Lina mula sa Cavite bilang paalala na mas malawak ang kasong ito kaysa sa nakikita. Ang kanyang boses ay nagpatahimik sa maraming tagapakinig. May napaluha, may nagpadala ng dasal, mayroon ding nagalit sa kawalan ng pakialam ng lipunan noon. Tinapos ni isa ang kanyang broadcast sa isang malumanay na pangungusap na sa likod ng bawat pangalan ay may isang batang minsang tumawa, tumakbo, at nangarap. Sa presinto, pinakinggan ni Kapitan Reyes ang broadcast sa isang maliit na radyo sa kanyang mesa. Naramdaman niyang uminit at kumirot ang kanyang dibdib. Uminit dahil may isang boses na nagpapaalala na ang kanyang trabaho ay hindi lang tungkol sa paghuli sa suspect, kundi tungkol din sa pag-aalaga sa pag-asa ng mga pamilya.
Kumirot dahil alam niyang marami pang misteryo na hindi pa nasasagot. Pagsapit ng hating gabi, isang bagong ulat ang pumasok. May isang residente na umaming nakakita muli ng anino malapit sa bahay ni Aling Elena. Agad na kumilos ang mga pulis, ngunit muli nawala ang anino sa dilim. Muling tumindi ang tensyon sa Eskinita, Kawayan. Lalong lumakas ang dasal ng mga residente. Ang ilan ay umiyak sa takot. Nakatayo si Kapitan Reyes sa harap ng tahimik na bahay ni Aling Elena na may punit na police line. Umuulan pa rin mula sa bubong na yero. Tumingin siya sa dilim at bumulong sa sarili na hindi pa tapos ang misteryong ito. May iba pang taong gumagala at paubos na ang kanilang oras. Sabado ng umaga, tensyonado pa rin ang Eskinita, Kawayan. Ayaw lumabas ng mga residente. Paminsan-minsan lang may makikitang nagmamadaling bumili ng pangangailangan at agad na bumabalik. Nakasara pa rin ang bahay ni Aling Elena. Ngunit ang anino ng misteryosong tao na 2 beses nang nakita ay hindi nagpapakalma sa lahat. Pinangunahan ni Kapitan Reyes ang team para hanapin ang mga bakas. Sinuri nila ang simpleng key recording ng isang tindahan sa dulo ng Eskinita. Mula sa recording, nakita ang anino ng isang payat na tao na maisuot na madilim na jacket na mabilis na tumatakbo malapit sa bahay ni Aling Elena. Hindi malinaw ang kanyang mukha, ngunit totoo ang anino. Ipinakita ng pagsusuri na ang direksyon ng takbo ng tao ay papunta sa malaking kalsada, hindi pa balik sa Eskinita. Ibig sabihin, baka hindi siya taga-Eskinita, Kawayan. Huminga ng malalim si Kapitan Reyes. Kung may tagalabas na sangkot, mas magiging komplikado ang kasong ito kaysa sa kanyang inaasahan. Samantala, lalong naging agresibo ang national media. Nag-broadcast ng live ang telebisyon mula sa harap ng bahay ni Aling Elena. Malalaking pamagat ang nakalagay sa screen. Misteryo ng nagtitinda ng lugaw. Ilang istasyon pa ang gumawa ng talk show kasama ang mga eksperto sa psikolohiya, kriminolohiya, hanggang sa mga leader ng relihiyon. Bawat isa ay nagbibigay ng analisis. May nagdiin sa mental state ni Aling Elena. May nag-highlight sa kahinaan ng pagbabantay sa komunidad. Ang pressure ay umabot sa balikat ni Kapitan Reyes. Halos hindi tumitigil ang pagring ng telepono sa kanyang opisina. Humihingi ng mabilis na resulta ang kanyang mga superior. Humihingi ng pahayag ang mga reporter at humihingi ng katotohanan ang pamilya ng mga biktima. Pakiramdam ni Kapitan Reyes ay sasabog na ang kanyang ulo. Sa gitna ng lahat ng iyon, sinubukan ni isa na panatilihin ang balanse. Tumanggi siyang sumunod sa agos ng sensasyonalismo. Sa kanyang ulat, mas marami siyang sinabi tungkol sa sugat ng pamilya ng mga biktima, tungkol sa pagkabalisa ng mga inosenteng nagtitinda ng lugaw, at kung paano nagsisikap ang maliit na komunidad na manatiling nakatayo. Ang kanyang broadcast ay nagpaiyak sa ilang tao, ngunit nagdulot din ng kritisismo mula sa mga gustong mas matalas na balita. Para kay Kapitan Reyes, si isa ay isang boses na nagpapakalma. Ngunit siya mismo ay nasa bingit na ng pagkasira. Nang gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa kanyang opisina, nakatingin sa blangkong pader. Pagod na siya hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Bawat pangalan sa listahan ng mga biktima ay tila nakatingin sa kanya. Humihingi ng sagot. Naalala niya ang mga batang madalas niyang makitang naglalaro sa mga eskinita. Inisip niya kung paano kung isa sa kanila ay pamilya niya. Ang pagkakasala ay pumipiga sa kanyang dibdib. Kahit na alam niyang hindi niya mababago ang nakaraan. Nag-ring ang kanyang cellphone. Mula ito sa kanyang asawa sa Quezon City. Isang malumanay na boses mula sa kabilang linya ang nagtanong kung kailan siya uuwi. Naghihintay daw ang mga anak nila. Matagalan na tahimik si Kapitan Reyes bago sumagot. Sinabi niyang hindi niya alam kung kailan siya makakauwi dahil hindi pa tapos ang kaso. Basag ang kanyang boses, basa ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng tawag, matagal siyang nakaupo na nakayuko. Nang gabing iyon, dumating si isa na may dalang termos ng kape. Nakita niya si Kapitan Reyes sa kanyang opisina na may pagod na mukha. Hindi siya gaanong nagsalita, nagbuhos lang ng kape sa tasa at umupo sa kabilang upuan. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, sinabi ni isa ng mahina na naiintindihan niyang mabigat ang pasanin.
Ngunit ipinaalala rin niya na bawat maliit na hakbang ay may kahulugan pa rin para sa pamilya ng mga biktima. Tiningnan siya ni Kapitan Reyes na may pulang mga mata. Hindi siya sumagot, ngunit humigpit ang hawak niya sa tasa. Ang simpleng mga salitang iyon ay parang nag-alis ng kaunting bigat sa kanyang balikat. Sa Eskinita Kawayan, muling nagdaos ng dasal ang mga residente sa kapilya. Mahinang umalingaw-ngaw ang mga banal na salita na maihalong tunog ng ulan sa labas. Magkakatabi ang mga bata. Ang ilan ay nakayakap sa kanilang mga tuhod dahil takot pa rin. Ang mga ama ay nagbabantay sa pinto ng kapilya, nakatingin sa direksyon ng madilim na bahay ni Aling Elena. Nang matapos ang dasal, nagbulungan ang ilang residente. Nag-aalala sila na baka bumalik ang misteryosong tao. May naghinala na naghahanap ito ng ebidensya na hindi pa natatagpuan. Mayroon namang natatakot na naghahanap ito ng bagong biktima. Lahat ng posibilidad ay nagpapakaba sa kanila. Nakatayo si Kapitan Reyes sa labas ng kapilya. Habang pinakikinggan ang mga bulungan, tiningnan niya ang tahimik na bahay ni Aling Elena at bumulong sa sarili na hindi siya dapat sumuko. Kahit pagod, kahit may pressure mula sa lahat ng direksyon, kailangan niyang maging matatag. Dahil sa likod ng lahat ng takot, may pag-asa ng mga residenteng naghihintay ng hustisya. Ang gabi sa isang abandonadong bodega sa gilid ng pantalan ay naging isang bangungot. Isa-isang binuksan ang mga itim na sako, nagpapakita ng mga buto ng tao. Mas marami ito kaysa sa natagpuan sa bahay ni Aling Elena. Maingat na binilang ng mga forensic expert. Bawat sako ay may iba't ibang piraso, nagpapakita na ang kaso ay matagal nang nangyayari at may higit sa isa o dalawang biktima. Nakatayo si Kapitan Reyes na parang bato. Mabigat ang kanyang paghinga, masikip ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong kaso. Ito ay isang malaking sugat para sa lipunan. Sa kanyang paligid, nagtatrabaho ang mga opisyal na may tensyon sa kanilang mga mukha. Ang ilan ay nagpipigil sa pagduduwal, ang ilan ay nakayuko lang. Isang nakakatakot na katahimikan ang pumuno sa bodega. Tanging tunog lang ng ulan sa labas ang naririnig. Nang mabuksan ang lahat ng sako, tinatayang higit sa 10 ang biktima. Ipinakita ng paunang forensic na karamihan ay mga bata. Ipinikit ni Kapitan Reyes ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay. Inisip niya ang bawat pangalan, bawat maliit na mukha na maaaring hindi na kailanman lumaki. Si isa na nanonood mula sa labas ng police line ay pinigilan ang kanyang pag-iyak. Nagsulat siya sa kanyang notebook na may nanginginig na kamay. Para sa kanya, hindi ito isang simpleng balita. Ito ay isang sigaw ng mga pamilyang nawalan, mga dasal na naputol, at isang hinaharap na ninakaw. Kinabukasan, ang balita tungkol sa bodega ng mga buto ay yumanig sa buong bansa. Ipinakita sa telebisyon ang mga larawan ng mga opisyal na nagbubuhat ng mga itim na sako. Nagsulat ang mga dyaryo ng malalaking pamagat tungkol sa trahedya sa Tondo. Napuno ang social media ng mga reaksyon mula sa galit, takot, hanggang sa hindi makapaniwala. Sa Eskinita Kawayan, nag-iyakan ang mga residente. Nagyakapan sila at nagdasal ng sama-sama. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang investigasyon na pinangunahan ni Kapitan Reyes at ng walang sawang pag-uulat ni isa na nagbigay diin sa panig ng tao, nahuli rin ang kasabwat ni Aling Elena. Isang malayong pamangkin na tumutulong sa kanya sa pagkuha ng mga biktima at pagtatago ng ebidensya. Ang paglilitis ay naging isang pambansang usapin. Bawat detalye ay sinubaybayan ng publiko. Ang kalmadong mukha ni Aling Elena sa korte, na hindi nagpakita ng anumang pagsisisi, ay lalong nagpagalit sa lahat. Sa huli, hinatulan sila ng habambuhay na pagkabilanggo. Nang araw na iyon, isang uri ng katahimikan ang bumalot sa Eskinita Kawayan. Hindi ito katahimikan ng takot, kundi isang katahimikan na may dalang bigat at kaunting ginhawa. Nagdaos sila ng isang misa sa kapilya para sa lahat ng mga biktima. Pagkatapos, naglakad sila ng sama-sama papunta sa dating lugawan ni Aling Elena, na ngayon ay bakante na at nakasara. Nag-iwan sila ng mga puting bulaklak at mga kandila. Si Lola Adela, na hawak ang kamay ni Mang Cardo at Aling Dena, ay nag-iwan ng isang maliit na laruang kotse, ang paborito ni Marco. Tumingala siya sa langit, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na luha ng kalungkutan, hindi takot, ang dumaloy sa kanyang pisngi.
Ang sugat ay mananatili, ngunit ang komunidad ay nagsisimula ng maghilom. Natutunan nila ang isang masakit na aral tungkol sa tiwala, pagmamalasakit, at ang dilim na maaaring magtago sa pinakapamilyar na mga lugar. At sa gitna ng lahat, naging simbolo si Isa ng kung paano ang media ay maaaring maging isang tulay para sa pag-unawa at paghilom, habang si